Kabanata 4011. Ang hanay ng teleportasyon ay matatagpuan sa gitna ng isang parisukat. Sa paligid nito, medyo ilang miyembro ng Shadow Race ang nagbabantay sa teleportation array. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang pagdaan ng mga miyembro ng Shadow Race. Madali silang pumupunta at umalis hanggat hindi nagbabayad sila sa kanilang paraan. At dahil walang dahilan para bantayan ito, nagkalat sa plaza ang mga inaakalang gwardya. Nagkukwentuhan at nagsusugal pa. Ang ganitong uri ng eksena ay karaniwan. At dahil dito, pumasok si Dustin at ang kanyang mga bagong alipin sa plaza at lumapit sa isang teleportation array na walang problema. Pagkatapos magbayad ng isang dakot ng mga kristal, sila ay pinayagang makapasa. Ang ilan sa kanila ay naglakad papunta sa base ng teleportation array at akmang isaaktibo ito. Gayunpaman, nang malapit na silang pumasok sa teleportation array, may nangyaring hindi inaasahan. Lahat, tumigil. Huwag i-activate ang teleportation array. Nakatanggap ako ng utos mula kay Master Donahue na hindi sila pinapayagang umalis. Arestado silang lahat. Sigaw ng isang miyembro na tila pinuno ng lahi ng anino. Sabay turo sa mga alipin ni Dustin. Parang wala silang ibang ginawa. Lahat ng teleportation array guards ay sumugod para pigilan sila. Si Donahue ay napakalakas at ang mga miyembro ng lahi ng anino ay hindi nang ahas na suwayan siya. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso kung hindi nila matupad ang kanyang utos. Kaya naman, lahat sila ay nakatatak para kay Dustin at sa kanyang mga alipin. Dalhin mo silang lahat. Angal ng lahat habang pinapalibutan si Dustin at ang kanyang mga alipin. Nako, Master, pupunta sila sa amin. Ano ang dapat nating gawin? Telepatikong sabi ng isang alipin kay Dustin. Ayos lang. Hayaan mo akong hawakan. Mahinahong sagot ni Dustin. Nagamit na niya ang kanyang hitsura na pakiramdam para suriin ang mga kaaway at alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw si Dustin sa plaza. Shoop, shoop, shoop. Nang walang pagbigkas ng isang salita, ginamit niya ang lihim na kasanayan ng puppet strings. At walang katapusan, pulang silk string na inabot sa lahat ng direksyon. Inunat nila ang labas ng plaza. Hinabol ang maraming gwardya na papunta sa kanila. Sa ilang segundo, lahat ng miyembro ng lahi ng anino ay nasakop na ni Dustin at naging alipin niya. I-activate ang array ngayon. Utos agad ni Dustin. Oo. Master, ang ilang mga alipin ay agad na humakbang at naghanda upang i-activate ang teleportation array. Sila ay may pananagutan sa pagbabantay sa hanay. Kaya alam nila ang lahat tungkol sa mga panloob na gawain nito. Boom! Matagumpay na na-activate ang teleportation array. Walang pag-aaksaya ng oras. Pinangunahan ni Dustin ang lahat ng kanyang mga alipin sa hanay ng teleportation. Whoosh! Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tao sa hanay. Hindi. Huli na tayo. Tama ang sinabi ng pinuno. May mali sa mga taong iyon. Bakit nila tayo pinagtaksilan? Sa sandaling makaalis sila, isang kulay abong lalaki ang sumugod sa plaza kasama ang isang malaking grupo ng mga subordinate. Bilisan mo at alamin mo kung saan sila nagpunta. Angal ng abuhing lalaki. Siya si Donahue. Sa pinakamabilis nilang makakaya. Maraming miyembro na nakauunawa din sa teleportation array ang tumakbo papunta dito upang kalkulahin ang posisyon ni Dustin. Master Donahue, pupunta sila sa teritoryo ng lahing duwende. Iniulat nila, ngumisi si Donahue, makipag-ugnayan kaagad sa prinsipe ng lahi ng duwende at hilingin sa kanya na arestuhin ang lahat ng mga tao na ipinadala sa pamamagitan ng teleportation array. Sabihin sa kanya na ang Shadow Race ay magbabayad ng malaking halaga kung gagawin niya ito sa atin. Utos niya. Oo, Master Donahue. Sagot ng kanyang mga nasasakupan bago kumari pa ng takbo para ipaalam sa prinsipe ang lahing duwende. Sa mga nakahiwalay na alien space, karamihan sa mga lahi ay may mga channel upang makipag-ugnayan sa isa't isa. At sa sandaling ito, si Dustin at ang kanyang mga bagong alipin ay papunta na sa teritoryo ng lahi ng duwende. Ilang sandali lang ang inabot nila hanggang sa sila ay paglapag sa lupa.
Tiningnan ni Dustin ang paligid at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa isang teleportation array sa isang parisukat. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang mga alipin. Sa patuloy na paggamit ng kanyang espiritual na kahulugan. Natuklasan ni Dustin na ang parisukat ay matatagpuan sa isang malaki. Sinaunang lungsod. Ang lungsod ay kahanga-hanga at maunlad. Maraming magagandang hugis tao na nilalang na dumaraan sa magkabilang gilid nila. Lahat sila ay mukhang marangal at matikas at may mataas na kahalagahan. Ito ba ang mga duwende? Curious na tanong ni Dustin. Ang kanilang balat ay parang gatas na puti na may pinong kinang ng esmeralda. Napakaganda nito na mahirap para sa isa na alisin ang kanilang mga mata sa kanila. Sa unang tingin, lahat sila ay mukhang napakaranggal. Gayunpaman, nang tingnang mabuti ni Dustin, nalaman niyang may kasamaang nakapaloob sa kanilang marangal na aura. Ito ay malamang na ginamit bilang isang paraan upang akitin ang mga tao at saktan sila. Oo, sila ang mga miyembro ng maalamat na lahi ng duwende. Napaisip si Dustin. Tumingin sa paligid at tumango. Guro, nakarating na kami sa teritoryo ng lahing duwende. Ang isa sa kanyang mga alipin ay nagpaalam kay Dustin ng telepatiko. Mahusay. Ngayon kailangan nating makarating sa teritoryo ng espiritual na lahi. Hindi natin kailangang manatili dito. Gamitin itong teleportation array para dalhin kami sa aming destinasyon. Utos ni Dustin. Oo, Master. Tumango ang alipin bilang pag-unawa. Sa plaza, maraming duwende ang responsable sa pagbabantay sa teleportation array. Hanggat nagbabayad sila ng isang tiyak na halaga ng pera. Maaaring gamitin ni Dustin at ng kanyang mga alipin ang array. Ang isa sa mga anino na alipin ni Dustin ay lumabas sa teleportation array na kanilang kinatatayuan at nagpunta upang bayaran ang mga kinakailangang kristal. Guro, maaari na tayong dumiretso sa espiritual na takbuhan. Ipinaalam niya kay Dustin pagkatapos mabayaran ang presyo. Gayunpaman, nagkaroon ng kaguluhan. Inutusan tayo ng prinsipe na huwag i-activate ang teleportation array. Arestado silang lahat. Isang malakas na sigaw ang narinig. Kaagad, isang malaking grupo ng mga duwende ang sumugod sa plaza. Hindi ito maganda. Master, siguradong nagpapadala si Master Donahue ng mensahe sa prinsipe ng lahing duwende para mahuli tayo. Ang prinsipe ng lahi ng duwende at si Master Donahue ay palaging magkaibigan. Telepatikong binalaan ng isa sa mga alipin si Dustin. Kaya kailangan nating manatili dito sa ngayon. Umalis na tayo sa parisukat na ito. Sigaw ni Dustin. Pagkatapos, lumitaw siya sa plaza at ibinulong ang lahat ng kanyang mga alipin gamit ang kanyang mangas. Sa paggamit ng secret reincarnation skill, nawala sila sa isang iglap. Damn it! Isang payat na duwende ang sumugod sa plaza kasama ang isang malaking grupo ng mga subordinate sa kanyang takong. Nakita na niya ang nangyari at napuno siya ng galit ng mapagtontong niyang hindi niya ito matunten. Napakaganda ng duwende na ito. May korona siyang gawa sa magagandang balahibo ng ibon sa kanyang ulo. Sa kanyang likod, mayroong isang berdeng mahabang busog at isang quiver na nakasabit sa kanyang baywang. Lahat, sundan mo sila. Kailangan natin ang taong brat. Ang iba ay hindi gaanong mahalaga. Utos ng gwapong duwende gamit ang nagngangalit na mga ngipin. At isara ang dalawang teleportation array. Ang sino mang sumubok na pumunta o umalis ay dapat na maimbestigahan ng mabuti. Idinagdag niya. Oo, kamahalan. Sabay-sabay na sagot ng ibang mga duwende sa paligid niya. Habang ang mga lalaki ay nagsimulang subaybayan siya. Si Dustin ay biglang lumitaw sa isang bituin sa Elf Cosmos. Ang Elf Cosmos ay isang napakalawak na universo, kung saan mayroong maraming mundo at planeta. Sumipol si Dustin at walang pakialam na naglalakad sa mga lansangan ng isa sa maraming lungsod. Itinago niya ang lahat ng mga alipin ng anino. Dahil nag-utos ang prinsipe ng lahing duwende na arestuhin ang lahat ng miyembro ng lahi ng anino sa Elf Cosmos. Guro, mayroong dalawang teleportation array sa Elf Cosmos. Kung gusto nating pumunta sa teritoryo ng paglilipat na lahi, kailangan nating gamitin ang mga ito. Paliwanag ng isang shadow slave kay Dustin. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Sabi ni Dustin sabay tango.
Well, sa nakikita ko, mukhang maraming tao sa Elf Cosmos. Sabi ni Dustin habang namamasyal sa syudad. Guro, may mga bagay na hindi mo alam. May mga tao na hindi alam sa Elf Cosmos. Kundi pati na rin sa buong nakahiwalay na mga alien space. Ang ilang tao ay naging pinuno pa ng iba't ibang lahi. Hindi sarado ang mga nakahiwalay na alien space. Bukas sila. Ang mga nilalang sa labas ay welcome na pumunta rito. Habang ang mga nasa loob ay pwedeng umalis ayon sa gusto nila. Kaya normal lang sa mga tao ang manirahan dito. Tama ka, sabi ni Dustin sabay tango. Naalala niya na ang mga Diyos ng kadiliman sa libong malalaki at maliliit na universo ay lumipat na lahat sa mga nakahiwalay na espasyong dayuhan. Kaya kung babaguhin ko ang aking hitsura, malaya akong makakalakad dito bilang isang ordinaryong tao. Sinabi niya, oo, karaniwan na ang mga tao kaya hindi sila pinapansin. At iminumungkahi kong magbihis ka bilang isang mayaman. Sa ilang mga dayuhan na espasyo, ang kapaligiran ay mahirap at ang mga kapaligiran ng paglilinang ay napakabihirang. Ang mga nilalang dito ay nakikipagpunyagi, na nagpapasikat sa mga bihirang mayayaman. Master, kung manamit ka tulad ng isang mayaman, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na gamitin ang dalawang teleportation arrays. Payo ng isa sa mga aliping anino. Isang mayaman. Oo naman. Magpapanggap akong mayaman. Kung tutuusin isa na akong mayaman. Hindi ko kailangang magpanggap, nakangiting sabi ni Dustin. Ang kanyang kayamanan ay lampas sa imahinasyon. Pero paano ako mukhang mayaman? Nang walang sumagot sa kanya. Tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito. Bueno, dapat akong magsimula sa pamamagitan ng pagkuha ng isang malaking grupo ng mga tagapaglingkod. Bulong niya sa sarili. Whoosh! Whoosh! Ilang sandali pa. 12 ng mga alipin na nasa Divine Realm ang lumitaw sa kanyang harapan. Mula noong pinagkadalubhasaan niya ang puppet strings, nasakop niya ang hindi mabilang na mga alipin. Daan-daan sa kanila ang nasa Divine Realm ngunit mayroon siya. Iniwan ang karamihan sa kanila sa Fallen Immortal Cosmos. Kaya't maaari lamang niyang gamitin ang iilan na kasama niya. From now on, you all must call me Young Master. Naiintindihan mo ba? Utos ni Dustin. Nakuha mo, Young Master. Sabay-sabay na sagot ng 12 ng mga alipin ng Divine Realm. Okay. Isuot mo ang Divine Level na alahas at dalhin mo itong Divine Level Magic Treasures. Kinuha ni Dustin ang lahat ng mga kayamanang ito at kusang loob na ibinigay. Salamat, Young Master. Sabay-sabay na sabi ng mga alipin. Pagkatapos magsuot ng Divine Level na alahas, nagningning sila ng Divine Energy. Ang Divine Level Magic Treasure sa kanilang mga kamay ay nagsilbi sa layunin na gawin silang mukhang mayaman. Tere lakad tayo. Pinangunahan ni Dustin ang daan. Na iniindayog ang kanyang katawan sa paraang ginawa siyang tumingin sa itaas ng lahat. Lumabas kayong lahat. Huwag kayong hamarang sa daan ng ating Young Master. Sigaw ng kanyang mga alipin habang nakasunod sa kanyang likuran. Haha, ngayon isa na ako sa mga kabataan. Mayayamang lalaki na nang aapi ng iba. Oh, how the tables turn. Bumungad ang tawa sa bibig ni Dustin. Siya at ang isang malaking grupo ng mga alipin sa Divine Realm ay nagmamayabang sa paligid ng Elf Cosmos. At kahit saan sila magpunta, may mga nilalang na lumalayo sa kanilang landas. Walang makakaalam kung sino si Dustin. Ngunit inakala nilang hindi siya magpapakita ng awa sa kanila kung sasaktan siya. Karamihan sa mga nilalang ay tumingin kay Dustin at sa kanyang mga alipin ng may pagkamangha. Gayunpaman, ang ilan ay nainggit at binalak na puntiryahin siya. Master, mukhang maraming nilalang ang nakapansin sa iyo. Maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para makipagkaibigan sa ilan sa kanila. Sa tulong nila, dapat madali nating maiwasan ang pagtuklas at gamitin ang mga teleportation arrays para pumunta sa teritoryo ng espiritual na lahi. Mungkahi ng isang alipin ng anino kay Dustin. Kamangha-manghang ideya. Puri ni Dustin. Nang ipagpatuloy na nila ang paglalakad. Nag-ambala sila. Pakiusap. Itigil mo na. Ginoo. Anong problema? Tumigil si Dustin at tumingin sa likod.
Isa itong babaeng naka-pink. Siya ay may isang curvy figure at isang maselang mukha. Ang babaeng ito ay mga 25 taong gulang. Ang kanyang mga mata ay may taglay na alindog at ang kanyang wika sa katawan ay palakaibigan. All the while, she was casting amorous glances at Dustin. Ako ba ang kinakausap mo? Tanong ni Dustin habang tinitingnan ang babae sa taas-baba. Magalang siyang naglakad. Tinakpan ang bibig at tumawa. Oo, gwapo at talented ka. Mahal ko ang mga batang bayani. Sabi ng babae sabay ngiti ng nakakaloko. Pero hindi tayo magkakilala. Sagot ni Dustin na kunwaring naguguluhan. Nagbibiro ka ba? Nagpapanggap akong isang mayaman at gusto kong makilala ang ilang makapangyarihang tao. Ngunit ito ang nakuha ko. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Ngumiti ng mapait. There's no need for pleasantries. Pumunta ako sa iyo para makipagkaibigan. Sagot ng babae. Napakalandi niya. Sa tingin niya ay mayaman ako at gusto niya akong makipagkaibigan. Kalimutan mo na. Bakit ko dapat pakialam ang gayong kalapitang mababa ang lipad? Parehong galit at natuwa si Dustin. Umiling-iling. Tapos, may narinig siya. Tingnan mo, si Prinsesa Esther ng lahing duwende. Narinig ko na ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pang-aakit sa mga kabataan. Gwapong lalaki. Narinig ko na nagsasanay siya ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang na nangangailangan ng vital energy ng mga lalaki. Sheesh! Tanga ka ba? Huwag mo siyang pag-usapan sa publiko. Baka mapatay mo ang sarili mo. Nagbulungan ang mga nilalang at curious na tumingin sa dalawa. Dahil napakalayo ang pagitan nila. Hindi akalain ng mga nilalang na iyon na maririnig sila ni Prinsesa Esther. Gayunpaman, ang pakiramdam na ni Dustin ay napakalakas at malinaw niyang narinig ang bawat salitang sinabi nila. Ito si Prinsesa Esther ng lahing duwende. Natigilan si Dustin. Walang paraan na ito ay maaaring tama. Gusto ba talaga akong makita ni Prinsesa Esther at sipsipin ang vital energy ko? Alam ni Dustin ang mga panganib na nakakaharap niya. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang matukso. Sir, gusto mo bang makipag-inuman sa akin? Tanong ni Prinsesa Esther kay Dustin sa mapanlokong boses. Sinigurado niyang mapang-akit ang tingin niya sa mga mata ng lalaki. Gustong tanggihan ni Dustin ang alok. Gayunpaman, si Prinsesa Esther ay may mataas na katayuan sa lahi ng mga duwende. Iniisip niya kung matutulungan siya nitong makakuha ng access sa teleportation array para dalhin ang sarili sa pagtatayo ng karera. Nawala sa isip si Dustin. Ngayon, ang buong elf cosmos ay nakalock. Ang lahi ng duwende ay nagpapadala ng kanilang mga tao sa lahat ng dako sa paghahanap ng lahi ng anino at isang tao. Sinuri nila ang bawat nilalang na sinusubukang gamitin ang dalawang teleportation arrays ng lubusan. Pinagbawalan nila ang lahat na hindi mula sa lahi ng mga duwende na umalis sa cosmos hanggang sa makita nila kung sino ang kanilang hinahanap. Ang prinsipe ng lahi ng duwende at si Donahue ng lahi ng anino ay magkasundo. Nag-alok si Donahue ng mataas na presyo at hiniling sa prinsipe na tulungan siyang mahuli ang binata. Dahil ang prinsipe ay nagtamasa ng mataas na posisyon sa elf cosmos. Ang pagtanggap ni Donahue ay madaling nagawa. Sir, tatanggi ka ba talaga sa offer ko? Nanunuksong tanong ni Prinsesa Esther kay Dustin. Ang tono at kindat niya sa binata ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Bueno, si Prinsesa Esther ay isang kilalang tao. Baka mamanipula ko siya para tulungan akong gamitin ang teleportation array ng elf cosmos. Sa pamamagitan nito, nagpasya siya. Well, to be honest, may kailangan akong asikasuhin sa spirit cosmos. Pero paano ako tatanggi sa'yo? Nagkunwaring nabighani si Dustin sa kagandahan ng prinsesa. Tinitigan siya nito. Pinalaki ng kanyang napakagandang kagandahan. Oh my God! Ang taong brat na iyon ay nabighani ni Prinsesa Esther. Mamamatay siya kung sipsipin ni Prinsesa Esther ang lahat ng kanyang vital energy. Haha! Nanliligaw siya kay Prinsesa Esther. Walang sino man ang makakalaban sa sexual na pagnanasa para sa prinsesa. Pinagtawanan ng mga nilalang na nakamasid sa malayo ang tila walang magawa si Dustin. Ang galing! Sumama ka sa akin at uminom tayo sa pwesto ko.
Habang nagsasalita si Prinsesa Esther ay kinindatan niya si Dustin at hinaplos ang kanyang malambot na buhok na nagpa-blush kay Dustin. Nagkunwari siyang nakilala kay Prinsesa Esther nang hindi kumukurap, na para bang kinikilig ito sa kanya. Humph! Nakikita ko agad ang malaswang intensyon ng bastard na ito. Palihim na napabuntong hininga si Prinsesa Esther. Salamat sa iyong imbitasyon, sabi na sagot ni Dustin. Well, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Nang makitang pumayag si Dustin ay labis na ikinatuwa ni Prinsesa Esther at agad na dinala si Dustin pabalik sa kanyang tirahan. Mahigpit siyang sinundan ni Dustin kasama ang isang malaking bilang ng kanyang mga alipin sa Divine Realm. Sir, kakasabi mo lang na may apurahin ka sa Spirit Cosmos. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang emergency? Casual na tanong ni Prinsesa Esther habang pabalik. Gusto niyang gamitin ang oras na ito para malaman ang higit patungkol kay Dustin at sa kanyang misteryosong background. Hindi niya nais na hindi alam na pukawin ang isang makapangyarihang tao. Oo, emergency talaga. Pupunta ako sa Spirit Cosmos para kumuha ng 10 magulong magic treasure at isang batch ng top grade na divine pills. Kinuha ni Dustin ang tanong na ito bilang isang pagkakataon upang samantalahin ang hindi mapag-aalinlangan ng prinsesa. 10 magulong magic treasures, at isang batch ng top grade divine pills. Biglang huminto si Prinsesa Esther. Ang kanyang mga mata ay naging kalugod-lugod sa katotohanan ito. Ngunit mayroon pa rin siyang mga tanong na nangangailangan ng mga sagot. Masyadong mahalaga para sa kanya ang 10 magulong magic treasure at top grade na divine pills. Hindi siya makapaniwala na ang binata na nauna sa kanya ay maaaring magkaroon ng mga mahahalagang kayamanang ito ng ganoon. Alam ng lahat na sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Napakasama ng kapaligiran at bihira ang mga mapagkukunan. Ang halaga ng mga magulong armas at top-level na divine pill sa mga nakahiwalay na alien space ay daan-daan o kahit libo-libong beses na mas mataas kaysa doon sa ibang lugar. Sir, saan po kayo galing at sino po kayo? Makakakuha ka ba talaga ng 10 magulong armas at isang batch ng mga top-grade na divine pill sa Spirit Cosmos? Niloloko mo ba ako? Agad na naging seryoso ang tono ni Prinsesa Esther. Well, truth be told, medyo nakakahiya. Nakaisip na ng dahilan si Dustin. Pero dahil ikaw at ako ay parang mga matandang magkaibigan sa simula. Wala akong dapat itago sa iyo. Ako ang illegitimate na anak ng isang superior elder sa Spirit Cosmos. Noon, ang aking ina, isang babaeng tao, ay hindi sinasadyang nakapasok sa ilang mga alien space at naabot ang Spirit Cosmos. Nang maglaon, nakilala niya ang aking ama, isang nakatataas na elder ng Spirit Cosmos, at umibig ng husto sa kanya. Bilang resulta, nakuha nila ako, gayunpaman, dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ng aking ama. Kung kumalat ang balita na siya ay may anak na lalaki sa isang babae, tiyak na masisira ang kanyang imahe. Kaya walang choice ang nanay ko kundi umalis sa Spirit Cosmos. Ngayong malaki na ako, gusto na ako ng tatay ko na makabawi. At kaya, pinadalhan niya ako ng isang sulat na nagsasabi na dapat ko siyang makilala sa Espiritu Cosmos. Yan ang kwento ko. Ikaw ang unang taong pinagsabihan ko ng ganyan. Pakilihim mo na lang, sabi ni Dustin na may ngiti sa likod ng kanyang nakakaawang mga mata. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang mga aura ng espiritual na puno at ng espiritual na dragon. Sila ang may pinakamayaman at purong aura ng espiritual na lahi. Nakita ko, nagulat si Prinsesa Esther. Nararamdaman ko na mayroon kang isang mayamang aura ng espiritual na lahi. Kung gayon, ito ay dapat na totoo. Tuluyan nang nabiktima si Prinsesa Esther sa mga sinabi ni Dustin. Wow! Hindi ko inaasahan na ang lahi ng lahi at lahi ng tao ay magkakaroon ng katawan ng tao at dugo ng mga lahi. Aaminin kong kakaiba ito, sabi ni Prinsesa Esther na may kakaibang ngiti. Mukhang may tiwala siya sa akin. Sana gamitin ko siya para pumunta sa Spirit Cosmos. Napaisip si Dustin sa sarili. Sir, hindi ka ba magiging malungkot sa iyong pagpunta sa Spirit Cosmos? Paano kung sasama ako sa iyo? Pwede tayong magsaya sa daan. Mapang-akit na alok ni Prinsesa Esther.
Samahan mo ko. Kunwaring natulala si Dustin pero sa totoo lang tuwang-tuwa siya. Tila kinuha ng isda ang pain. Yeah. I don't know why. But since I lapped my eyes on you. Parang kilala na natin ang isa't isa. Parang may unspoken connection between us. Lalong naging mapanloko ang tono ni Prinsesa Esther. At tuloy-tuloy ang paghahagis niya ng malalanding tingin kay Dustin. My lady, hindi mo ba ako inimbitahan na dumalaw sa bahay mo? Bakit bigla kang nagbago ng isip at gustong sumama sa akin sa Spirit Cosmos? Kusa na tanong ni Dustin kahit alam na niya ang pinagkakaabalahan nito. Sir, I am not sure if you can sense it or not. But I have feelings for you. At hindi ko kayang mawalay sa inyo. Nais kong gumugol ng maraming oras sa iyo. Kaya lang, samahan mo muna ako. Anyway, kailangan ko pang kumuha ng permiso ng master ko bago ako makaalis kasama mo. Sabi ni Prinsesa Esther na may matamis na ngiti. Habang papalapit kay Dustin. Master, ulit ni Dustin sa narinig niya. Kaya siya ay may isang master. Siya pondered sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi ito gumawa ng malaking pagkakaiba. Hindi siya natatakot sa kanyang amo. Walang sino man ang maaaring magdulot ng banta sa kanya maliban sa mga namamahala na Diyos. Ang dahilan kung bakit kumilo si Dustin ng may matinding pag-iingat ay dahil sa alamat na mayroong isang namamahala na Diyos sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon niyang maglibot sa mahiwagang nakahiwalay na alien space na ito. At hindi siya pamilyar dito. Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan. Nagpasya siyang panatilihing mababa ang profile. Kung hindi, nakapasok na siya sa Spirit Cosmos sa halip na mag-aksaya ng oras sa isang batang babae na halos hindi niya kilala. Well, kung sasabihin mo, hindi ako tatanggi. Nakangiting sagot ni Dustin sa kanya. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtungo sa tahanan ni Prinsesa Esther. Sumunod din ang mga alipin ni Dustin mula sa likuran. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang bundok na ang taluktok nito ay nababalutan ng makapal na ulap at ambon. Lumulutang sa paligid nito, na parang manipis na puting belo. Sa bundok, nakarating sila sa isang maringal na mansyon na napapaligiran ng magagandang bulaklak at malalagang at luntiang puno. Sir! Nakarating na po kami. This is my house. Make yourself at home. Sabi ni Prinsesa Esther sa matamis na boses. Pagkatapos ay dinala niya si Dustin at ang kanyang mga alipin na nasa Divine Realm sa mansyon. Sir, maghintay po kayo dito sandali. May pag-uusapan ako sa aking Panginoon. Tandaan, huwag masyadong gumala. Ang lugar na ito ay puno ng mga bitag at ilusyon. Madaling maligaw dito. Sabi ni Prinsesa Esther kay Dustin sa matamis na boses habang pinapalo ang kanyang mga pilikmata. Huwag kang mag-alala, wala tayong pupuntahan. Sagot ni Dustin na nagkukunwaring inosente. Natuwa si Prinsesa Esther na makita siyang napakasaya at masunurin. She flashed him a wide grin. Dinala niya si Dustin sa isang gusali at hinayaan siyang maghintay doon. Pagkatapos, nagmamadali siyang makipagkita sa kanyang amo. Pinagmasdan siya ni Dustin sa tulong ng kanyang pakiramdam na pakiramdam. Ang kanyang pakiramdam na pakiramdam ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Mas mahusay kaysa sa isang semi-governing na Diyos. Alam niyang hindi siya magkakagulo sa mansyon kahit na puno ito ng lahat ng klase ng isolation array at ilusyon sa mga hindi kilalang lugar. Naramdaman ni Dustin na humakbang si Prinsesa Esther patungo sa kailaliman ng mansyon. Napakahiwaga at mahiwaga ng mansyon. Sa halip na magkaroon ng mga bulwagan at silid. Ito ay isang ganap na kakaibang mundo na may malawak na tanawin na nakakapigil hininga. Maraming mga gusali, tulay, ilog at tahimik na mga landas. Ang mansyon ay nagbugarin ng mga kumikinang na gintong ilaw. Maya-maya, dumating si Prinsesa Esther sa pinakaloob na bahagi ng mansyon. Ito ay isang espasyo na nababalutan ng makapal na ulap at ambon. Mayroong ilang mga makikinang na ilusyon na sumasakop sa espasyo, na naging imposible para sa mga tao na makita kung ano ang nangyayari sa loob nito. Gayunpaman, ang gayong mga ilusyon ay masyadong basic at hindi kayang lokohin si Dustin.
Nakikita pa rin niya ang bawat kilos ni Prinsesa Esther gamit ang kanyang espiritual na sentido. Nakita niya itong pumasok sa kalawakan na nababalot ng ulap at ambon. Ano? May isang semi-governing god na nagtatago doon. Nagulat si Dustin sa natuklasan. Isang matandang babae ang nakahiga sa isang pink, king-size na kama. Nakasuot siya ng magaan, lacy na damit at natatakpan ng makapal na make-up ang mukha. Ang kanyang kasuotan ay hindi angkop para sa mga taong kasing edad niya. Ang mas ikinagulat ni Dustin ay hindi bababa sa 1,000 gwapong binata ang nakapalibot sa babae. Hindi nakatutok ang mga mata nila na parang naguguluhan na naroon. Tinitigan siya ng mga ito ng may mga panga. Lahat ng magagandang binata ay pawang mag-ara ang pananamit. Parang mga maginoo. Ito. Ano ito? Parehong nabigla at naiinis si Dustin sa eksena. Naakit pala ni Prinsesa Esther ang mga kaakit-akit na binata at dinala sila dito para sa matandang babae. Napaisip si Dustin sa sarili. Bakit hindi ka nagdala ng mga bagong lalaki dito? Kamakailan? Tanong ng matandang babae sa hindi nasisiyahang tono nang makita niya ang papasok na Prinsesa Esther. Guro, araw-araw akong lumalabas para akitin ang mas maraming kabataang lalaki para sa iyo. Ngunit ang aking reputasyon sa Elf Cosmos ay naging napakasama. Pahirap ng pangungulam sa mga nakababatang lalaki. Dahil dito, wala akong ibang pagpipilian kundi ang i-target ang mga kabataang lalaki na unang dumating sa Elf Cosmos. Paliwanag ni Prinsesa Esther. Mukhang natatakot na para bang isang pagkakamali lang ang magdadala sa kanyang kamatayan. Prinsesa Esther, maaari ko bang ipaalala sa iyo ang posisyon na iyong kinalalagyan? Sa buhay na ito, ako lang ang makakatulong sa'yo. Wala nang iba. Kung gusto kong mabawi ang aking lakas, kailangan kong sumipsip ng malaking halaga ng panlalaking enerhiya mula sa mga kabataang ito. Sana nilinaw ko ang sarili ko. Ulit ng matandang babae sa matigas na boses. Master, alam ko na, sa totoo lang. Nagawa kong manligaw ng isang binata ngayon at naakit ko siya sa aming mansyon. Sagot ni Prinsesa Esther. Oh, really? Aba, bakit hindi siya nakatayo sa harapan ko? Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo siya sa akin ngayon. Ang matandang babae ay bumulwak ng walang pasensya. Ako ay nasa ito, ngunit narito ang bagay. Malaki ang posibilidad na ang binatang ito ay isang bastard ng isang nakatataas na elder mula sa espiritual na lahi. Siya ay papunta sa Spirit Cosmos at kukuha na sana ng 10 magulong magic treasures at isang malaking bilang ng mga divine peel. Balak kong pumunta doon kasama siya. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang mga kamay sa magulong magic treasures at peels. Ibabalik ko siya, tapos iiwan ko siya dito para magawa mo lahat ng gusto mo sa kanya. Paliwanag ni Prinsesa Esther. Oh, ganoon ba? Natuwa ang matandang babae nang marinig ang kwento ni Prinsesa Esther. Pagkatapos ng lahat, ang matandang babae ay nasa isang medyo alang-inang sitwasyon. How about this? Dalhin mo muna ang brat na yan sa akin. At susuriin ko kung totoo ang sinabi niya sa'yo. Sabi ng matandang babae matapos magmuni-muni ng ilang sandali. Sige po master. Babalik din po ako. Sagot ni Prinsesa Esther sabay tango. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniwan ang espasyo na nababalot ng maraming ilusyon. Hindi nagtagal ay nakatayo na siya sa harap ni Dustin. Sir, gusto po kayong makita ng aking amo. Mukhang samasang-ayon siya na magkasama tayo. Sabi ni Prinsesa Esther sa kaakit-akit na boses. Habang kinindatan si Dustin ng mapaglaro. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi kita sinusundan doon. Tulala si Dustin. Sir grabe ka. Alam mo naman ang sinasabi ko. Mahal na mahal kita. Dapat sumunod ka sa akin sa loob. Tandaan. Pinaplano kong pumunta sa Spirit Cosmos kasama ka. Pumayag ang amo ko na sabay tayo. Pero gusto ka muna niyang makita. Sabi ni Prinsesa Esther. Ginagawa ang lahat para magmukhang cute at adorable. Okay. Gusto ako makita ng master mo. I'm cool with that. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Hindi niya kailangang seryosohin ang isang semi-governing god na nasugatan ng husto. At saka,
Gusto niyang makita kung anong mga laro ang nilalaro ng amo ni Prinsesa Esther. Perfect. I'm glad to hear that. Halika na. Let's go meet my master. Sabi ni Prinsesa Esther na nakangiti. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala niya si Dustin sa espasyo kung saan na-set up ang ilang ilusyon. Sir, this is my master. Please express your greetings. Sinabi ni Prinsesa Esther kay Dustin. Kaya ikaw ang binata. Halika dito at tingnan kita ng mabuti. Malamig na sabi ng matandang babae habang nakatitig kay Dustin na may masamang tingin sa mukha. Gayunpaman, ngumiti lang si Dustin sa kanya at hindi niya ginawa ang sinabi niya. May mapanghamon na ekspresyon sa mukha niya. Nakatayo lang doon si Dustin na hindi kumikibo. Naikanalito ng matandang babae at ni Prinsesa Esther. Brat, how dare you sue me? Ungol ng matandang babae na mukhang galit na galit. Sir, bakit hindi mo ginagalang ang aking Panginoon? Kung gusto mo akong makasama, mas mabuting ipakita mo sa kanya ang ilang paggalang na nararapat sa kanya. Ang sabi ni Prinsesa Esther. Baka sa tono niya ang dissatisfaction at disappointment. Naisip niya na si Dustin, tulad ng lahat ng lalaki, ay nabighani sa kanya, at nakikita ito sa anumang sasabihin nito. Ang kanyang standoffish na pag-uugali ay isang hindi inaasahang pangyayari. You are just a disabled semi-governing god. Bakit ako makikinig sa iyo? Ngumisi si Dustin sa matandang babae. Hindi pinansin ang sinabi ni Prinsesa Esther. Ano? Ikaw? Laking gulat ng matandang babae sa tahasang pagpapakita ng kawalan ng respeto ni Dustin kaya hindi siya nakasagot. Para naman kay Prinsesa Esther. Namutla siya sa takot. Wala pa siyang nakikitang lalaki na ganito ang ugali. Lalo na pagkatapos niyang gawin ang lahat para ma-mesmerize siya. 1/3. Bago pa sila makapag-ipon ng kalmado, biglang naglunsad ng pag-atake si Dustin. Whoosh! Ginamit niya ang Mind Sword skill, na naglalaslas sa mga laman loob ng matandang babae. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng isang maliwanag na lumilipad na espada na naglaslas sa katawan ng matandang babae sa kalahati. Nahinati ito sa dalawa. Hindi lang iyon. Ngunit bago ilunsad ang kanyang pag-atake, ginamit niya ang Secret Reincarnation skill upang pansamantalang harangan ang espasyo at oras. Ang espasyong kinatatayuan nila ay orihinal na nababalot ng maraming makikinang na hanay ng mahika. Ngayon, kasama ang lihim na reincarnation skill ni Dustin, ganap itong nahiwalay sa labas. Kaya naman naglakas loob siyang kumilos. How dare you attack me? Sigaw ng matandang babae. Pilit na nilalabanan ang sakit. Dinaig siya ng baha ng pagkabigla at galit. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay nabasag sa pulbos sa pamamagitan ng kombinasyon ng lumilipad na espada at espada sa isip, na nag-iwan ng ambon ng dugo. Ang kanyang kaluluwa ay awkward tumakas sa gilid. Sa una, si Prinsesa Esther ay nag-ugat sa takot. Ngunit hindi nagtagal ay sumugod siya at sumigaw. Tumigil ka! Pilit niyang hinawakan ang manggas nito sa pagtatangkang pigilan siya. Gayunpaman, umiling lang si Dustin at itinulak siya. Brat, just wait and see. Hindi kita bibitawan. Ang lumikha na kaluluwa ng matandang babae ay nagmura ng may hinanakit bago tumalikod upang tumakas. Ngayong wasak na ang kanyang katawan, hindi na siya naglakas loob na manatili pa rito. Masasabi niya na ang taong brat sa kanyang harapan ay napakalakas. Kung hindi siya umalis sa lugar na ito ngayon, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataong mabuhay pagkatapos noon. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Ngumisi si Dustin. Kasanayan sa pagbaligtad ng oras. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon. Ang espiritual na kaluluwa ng matandang babae ay nagyelo sa himpapawid. Siya ay pilit na ginagalaw ang kanyang kaluluwa ngunit wala siyang nagawa. Fine. I'll fight you to death. Angal niya. Ngunit sa loob, siya ay may masamang pakiramdam. Alam niyang baka hindi na siya makaligtas ngayon. Nagsimula siyang lumaban ng desperadong sa kawalan ng pag-asa. Ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa na umaagos sa loob niya ay naging masasamang itim na dragon na sumugod kay Dustin. Ang bawat itim na dragon ay naglabas ng mga itim na rune na may kaugnayan sa batas ng espiritual na kaluluwa.
Umuulan sa Dustin tulad ng napakatinding itim na yelo. Ang mga itim na rune na ito ay espesyal na ginamit upang salakayin ang mga espiritual na kaluluwa na may kakilakilabot na enerhiya. Ang isang semi-governing na Diyos na handang lumaban hanggang sa kamatayan ay walang alinlangan. Isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Nagkaroon ng kakilakilabot na pagsabog sa kalawakan. Ang walang katapusang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng matandang babae ay mabilis na lumabas at nagrampa sa buong lugar. Gayunpaman, hindi nabigla si Dustin. Isang malabong ngiti ang nakaukit sa sulok ng kanyang mga labi. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay mas malakas kaysa sa matandang babae. Bukod dito, siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Bilang resulta, ang espiritual na kaluluwang enerhiya na kanyang inilabas ay hindi nag-iiwan ng labis na gasgas kay Dustin. Ngunit hindi ganoon din ang masasabi para kay Prinsesa Esther, na isa lamang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Bagamat sinubukan niyang labanan ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa, hindi na siya makatagal pa. Ang kanyang soul sea ay lubhang nasugatan. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Nang mapansin ang mabilis na paglala ng kanyang estado mula sa gilid ng kanyang mga mata, pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang yakapin siya. Pinaplano niyang gamitin ang teleportation array ng Elf Cosmos sa tulong nito para ay teleport ang sarili sa Spirit Cosmos. Kaya hindi niya ito hinayaang masaktan. Pagkatapos noon, kalmado niyang ibinalik ang atensyon sa matandang babae at muling pinakawalan ang kanyang mind sword skill at ang flying swordsmanship. Napakabilis ni Dustin na nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng isang segundo. Sabay na tinamaan ng mind sword at ng lumilipad na espada. Ang espiritual na kaluluwa ng matandang babae ay sumabog ng malakas. Pinatay mo ang aking amo. Bulalas ni Prinsesa Esther na may halong gulat at galit habang pinupunasan ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Who the hell are you? Bakit ka nandito? Pinadala ka ba ng Elf King para harapin ako? Matapos ang kanyang nasaksihan, alam niyang napakalakas ng binata sa kanyang harapan. Bukod dito, kakaibang hindi siya nabighani sa kagandahan nito. Nang marinig ang mga tanong niya, napangiti si Dustin. Hindi mo ba naaalala? Ikaw ang nag-imbite sa akin dito. Ngunit si Prinsesa Esther ay masyadong nagtrabaho upang sundin ang kanyang linya ng loika. Mukhang tama ang hula ko. Ang Elf King ang nagpadala sa iyo para harapin ako. Papatayin kita. Biglang nagbago ang kaakit-akit na ekspresyon ng mukha niya kanina. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nagbabantang ipinakita ang kanyang mga ngipin kay Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Sa pag-iyak, pinitik niya ang kanyang mga palad. Naglalabas ng asul na liwanag na naglalaman ng isang makapangyarihang kasanayan. Nagulat si Dustin nang makitang saan man dumaan ang asul na ilaw. Ang enerhiya at batas doon ay madidiluted at hihina. Nagulat siya nang makita ang isang kawili-wiling kasanayan na nagmumula sa hindi malamang na pinagmulan. Gayunpaman, pinagmamasdan lang siya nito tulad ng pagmamasid sa isang hayop sa isang zoo. Hindi siya natakot sa kapangyarihan nito. Pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong mahina para sa kanyang omnipotent skill upang gumana kay Dustin. Ay Frizz, mas gusto kita kapag mabait ka. Bulong ni Dustin na may kaakit-akit na ngiti habang ginagamit niya ang Secret Reincarnation skill para pigilan si Prinsesa Esther. Elf King, you old bastard. Hindi kita bibitawan kahit mamatay ako. Sabi ni Prinsesa Esther sa nagngangalit na mga ngipin. Hindi makagalaw. Gulong-gulo ang puso niya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang minumura ang Elf King imbes na ang lalaking nasa harapan niya. Medyo nag-aalala si Dustin na makontak niya ang kanyang mga angkan para humingi ng tulong. Gayunpaman, ayon sa kanyang mga salita, tila may masamang dugo sa pagitan niya at ng Elf King. Hanggang sa puntong inaasahan niyang magpapadala ito ng taong pumatay sa kanya. Sa kasong iyon, malamang na hindi siya humingi ng tulong mula sa labas ng mundo. Sa ngayon, naisip ni Dustin na pinakamahusay na patatagin siya. Ngumiti ito sa kanya at sinabing, "Sino bang nagsabing pinadala ako ng Elf King? Hindi ko intensyon na patayin ka. Hindi ka mamamatay. Ano?
Kung hindi ka sinugol ng Elf King para patayin ako, bakit mo pinatay ang amo ko? Naghihinalang tanong ni Prinsesa Esther. Hindi pa rin siya makapaniwala sa salitang lumabas sa bibig ni Dustin. Kung hindi ko pinatay ang iyong amo, sinipsip niya ang aking vital energy. Di ba yun ang plano mo? Para sumama sa akin sa Spirit Cosmos. Kunin ang 10 magulong magic treasure at top level na divine pills mula sa akin. At pagkatapos ay dayin mo ako. Ibalik mo ako rito. At ibigay mo ako sa iyong amo. Kita mo, hindi ko kayang mangyari iyon. Kaya kailangan ko munang kumilos. Paliwanag ni Dustin sa isang bagay of fact na tono. Na para bang pinag-uusapan lang niya ang tungkol sa panahon. Tila hindi man lang siya naapektuhan sa katotohanang may balak na si Prinsesa Esther na linlangan siya. Pero natural. Namutla ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala na nahuli siya. Ano? Iyan ay imposible. Paano? Paano mo nalaman? Kinailangan niyang labanan ang gana na kinakabahang pilitin ang kanyang mga daliri. Napuno siya ng takot at bakas ng guilt mula ulo hanggang paa. Lahat ng sinabi ni Dustin ay palihim niyang tinalakay sa kanyang amo. Ngayon ay inulit niya ang kanyang plano sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba maloloko mo ako sa mga kalokohan mo? Ngayong nahuli kita sa akto. Ano ang dapat kong gawin sa iyo? Tanong niya sa nag-aalalang tono. Isang masamang pagngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Dahilan upang bahagyang manginig sa takot si Prinsesa Esther. Anong gusto mo? Ikaw. Iwanan mo ako. Galit na sigaw niya. Nakaramdam ng gulat. Di ba sabi mo noon na gusto mo ako? Ang aga mo bang nagbago ng isip? Hindi pinansin ang sinabi niya. Humakbang si Dustin palapit sa kanya. Hindi. Huwag kang lalapit. Napasigaw si Prinsesa Esther. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Pinatay ni Dustin ang matandang babae nang hindi pinagpapawisan. Walang pag-aalinlangan o pagsisisi sa kanyang mga mata. Parang naputol lang ang isang stick sa kalahati. At mula sa kanyang mga kilo. Masasabing madali para sa kanya ito kahit na siya ay isang semi-governing god. Naramdaman ni Prinsesa Esther ang lamig ng takot na gumapang sa kanyang gulugod. Pinatay na lang ng lalaki ang kanyang amo nang walang pag-aalinlangan. Ang ngiti sa mukha ni Dustin ay tila mas malademonyo kaysa sa una palang nakilala niya. Hindi inaasahan ni Prinsesa Esther na ang kanyang biktima ay isang cold-blooded na mamamatay tao. Nakukuha ng buhay ng kanyang amo. Pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa ngayon. Anong nangyayari sa mga taong ito? Lumingon sa kanya si Dustin sabay ngiti. Sabay turo sa libo-libong gwapong lalaki na nakaupo sa sulok. Habang naglalakad siya palapit kay Prinsesa Esther. Isang hindi kapani-pani walang kaakit-akit na halimuyak ang gumapang sa kanyang ilong. Ramdam niya na galing iyon kay Prinsesa Esther. Ang mga batang babae ng lahi ng duwende ay naglabas ng kakaiba. Nakakaakit na mga pabango, na maaaring ituring na isang uri ng pag-andar ng pang-aakit. Sila, medyo na-guilty si Prinsesa Esther habang tinutukoy ang mga lalaking iyon. Mukha silang mahina at ang kanilang mga mukha ay sobrang namutla. Halatang halata na kahit papaano ay hinigop ng matandang babae ang kanilang lakas para palakasin ang sarili niyang kakayahan. Nakonsensya si Prinsesa Esther dahil naging trabaho niya ang mga lalaking ito dito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinatay ni Dustin ang matandang babae nang walang pag-aalinlangan. Kung hahayaan niya itong mabuhay, siguradong maraming lalaki ang masasaktan niya para sa sarili niyang mga pangangailangan. Ikaw, ano ang gusto mo sa akin? Gulat na tanong ni Prinsesa Esther habang papalapit si Dustin. Kitang-kita niya ang hininga nito sa mukha niya at nagpapadala ito ng mga alon ng takot sa buong katawan niya. Gusto kong sagutin mo ng totoo ang mga tanong ko. Kung hindi, kahit hindi ko alam kung anong mga kakilakilabot na bagay ang naghihintay sa iyo. Bumalik ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Halata namang pinaglalaroan siya nito. Ano? Anong gagawin mo sa akin? Gulat na bulalas ni Prinsesa Esther habang tumibok ng malakas ang puso niya. Namutla siya at nanginginig sa takot habang tuloy-tuloy na umaatres. Depende yan sa mga sagot mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga lalaking ito. At sabihin mo sa akin ang totoo.
Utos ni Dustin. Kailangan niya ng masculine energy ng mga kabataang lalaki para pagalingin ang kanyang mga sugat. Siya lang ang tanging makakasuporta sa akin. At ang tanging pag-asa ko sa paghiganti. Kailangan kong gawin ang kanyang utos at akitin ang mga lalaking ito dito para mahilam niya ang kanyang mga sugat. May bahid ng guilt at sakit sa boses niya at masasabing hindi siya ipinagmamalaki ng kanyang nagawa. Ikaw ay isang prinsesa ng lahing duwende. Sa ganoong karangal na pagkakakilanlan. Dapat ay nabuhusan ka ng pagmamahal at pagmamahal. Paano ka ganap na umaasa sa isang mahinang semi-governing na Diyos? Natakot ka rin na pinadala ako ng Elf King para patayin ka. Bakit niya gustong patayin ang sarili niyang anak? Anak ka niya, hindi ba? Curious na tanong ni Dustin. May isang bagay na hindi mo alam tungkol sa akin. Biglang napaluha si Prinsesa Esther nang marinig ang sunod-sunod na tanong na ito. Ayan. Jan. Huwag ka nang umiyak. Huminahon ka. Sinubukan siyang aliwin ni Dustin. Masasabi niyang hindi siya masamang tao sa likas na katangian. At malamang na may magandang dahilan ito para gawin ang lahat ng ginawa niya. Ang Elf King ay hindi ko ama. Patay na ang tatay ko. Pinatay siya ng Elf King. Siya rin ang pumatay sa nanay ko. Lahat ng tao sa pamilya ko ay patay na. Ako ang nag-iisang miyembro ng aking pamilya ngayon. Namumuhay ng mag-isa. Ang tanging gusto ko lang ay patayin ang Elf King at ipaghiganti ang pagkamatay ng aking mga magulang. Ngunit napakahina kong gawin iyon. Naglibot-libot ako bago ko nakilala ang aking Panginoon. Nangako siyang tutulungan akong ipaghiganti ang pagkamatay ng aking pamilya matapos gumaling ang kanyang mga sugat at nanambalik ang kanyang lakas. Ang problema ay ang paggamot ng aking master ay ginawa sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan na nangangailangan ng maraming lakas ng lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong magdala ng maraming lalaki hanggat maaari sa kanya. Hindi ko ginustong gawin iyon. Ngunit wala akong pagpipilian. Taos pusong ikinwento ni Prinsesa Esther ang kanyang kwento. Nakita ko, tumanggo si Dustin. Kung pinatay ng Elf King ang mga magulang mo, bakit kanya hinayaang mabuhay hanggang ngayon? Madali kanyang pinatay kung gugustuhin niya. Ngunit hindi niya ginawa. Hinayaan ka pa niyang hawakan ang titulong prinsesa. Ano ba ang nangyayari? Diretsa ang tanong ni Dustin. Nagpapanggap siyang mabuting tao para igalang at suportahan siya ng lahing duwende. Ang aking ama, na dating Elf King, ay may napakagandang reputasyon. Nang siya ay pinatay, ang buong lahi ng duwende ay nasa matinding kalungkutan at nais maghiganti. Si Griffin ang pinakaaktibong miyembro ng aming lahi na naghanap sa buong Elf Cosmos para sa pumatay sa aking ama. Nang walang bunga ang kanyang paghahanap, pinalawak niya ang kanyang saklaw sa buong nakahiwalay na mga alien space. Kinalaunan, hinanap pa niya ang buong Sea of Chaos. Kumilos siya na parang hinanap niya ang mamamatay tao ng buong lakas para lang makuha ang tiwala ng matataas na pinuno ng lahing duwende. Ito ang nagbigay daan sa kanya na maging bagong Elf King. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ako pinatay ay nakatulong ito sa kanyang layunin na makuha ang kanilang tiwala. Maayos din ang pakikitungo niya sa akin. Mas mabuti pa sa sarili niyang mga anak na babae. Dahil sa mga salik na ito, malaki ang tiwala sa kanya ng buong lahi ng duwende ngayon. Paliwanag ni Prinsesa Esther, kung mas maganda ang pakikitungo niya sa iyo, mas mahirap para sa iyo na ipaghiganti ang iyong mga magulang. Tumanggo si Dustin. Eksakto. Kaya't ang aking Panginoon ang tanging pag-asa ko. Ngunit pinatay mo na siya ngayon. Daing ni Prinsesa Esther kay Dustin. Sa tingin mo ba ay tutulungan ka ng isang nasugatan na semi-governing god na makapaghiganti? Gusto lang niyang tulungan ang sarili niyang layunin. Nakakapanghinayang mag-isip ng iba. Ang isang nasugatan na semi-governing na Diyos ay hindi makakalaban sa buong lahi ng duwende. Paalala ni Dustin sa kanya. Natahimik si Prinsesa Esther matapos marinig ang kanyang mga salita. Malubhang nasugatan ang kanyang amo nang magkita sila at palaging nagtatago sa villa. Natatakot siyang lumabas at hindi rin sigurado kung kailan siya gagaling. Sa pagbabalik tanaw, talagang imposible para sa kanya na maghiganti. Higit pa rito, mayroong tatlong semi-governing na Diyos sa lahi ng duwende. Si Griffin,
Ang kasalukuyang Elf King ay isa sa kanila. Ngunit ang aking Panginoon ang tanging pag-asa ko. Bulong ni Prinsesa Esther sa basag na tono. Wala siyang kakayahan na tulungan ka. Kahit na siya ay nasa tuktok ng kanyang lakas, hindi niya magagawang labanan ang buong lahi ng duwende. Si Griffin ay may suporta ng lahat. Ang pagpatay sa kanya ay hindi magiging madali. Umiling si Dustin at ngumiti. Wala akong ibang pagpipilian. Sagot ni Prinsesa Esther sa mahinang boses. Tumango si Dustin. Ang totoo, naunawaan niya ang nakaugat na puot at kawalan ng kakayahan ni Esther. Siya ay mahina at desperado. Gusto niyang maghiganti, at kailangan niyang samantalahin ang anumang pagkakataon na nakuha niya. Sige, alam mo na ang buong kwento ngayon. Anong gagawin mo sa akin? Matapang na tiningnan ni Prinsesa Esther si Dustin. Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Fact is, I need your help. Nakangiting sabi ni Dustin sa kanya. Need my help. You are so powerful in yourself. What can I do for you? Natigilan si Prinsesa Esther sa kanyang sinabi. Kailangan kong makapunta sa Spirit Cosmos sa pamamagitan ng teleportation array sa Elf Cosmos mo. Sinabi sa kanya ni Dustin ang kanyang plano. Oh, nakikita ko. Kaya ikaw ang taong sinusubaybayan ni Prinsipe Amit sa loob ng maraming araw. Sinadya mo akong lapitan. Biglang naunawaan ni Prinsesa Esther ang kanyang agenda. Oo, tama ka. Hindi itinago ni Dustin ang katotohanan. Sige, tutulungan kita. Pero kailangan mong ipangako sa akin na isasama mo ako. Ayoko nang manatili sa Elf Cosmos. May nagsasabi sa akin na haharapin ako ni Griffin sa huli. Sagot ni Prinsesa Esther. Gusto mo ilabas kita dito? Medyo nagulat si Dustin sa hiling ni Prinsesa Esther. Oo, alam kong mas malakas ka sa aking amo. Kung pumayag kang tulungan akong makaganti sa darating. Ipinapangako kong paglilingkuran kita at hahayaan mong gawin mo ang lahat sa akin. Diretsyong sabi ni Prinsesa Esther na hindi man lang nakaramdam ng kahihiyan. Natahimik si Dustin sa narinig niya. Dahil hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin nito. Okay. Madali kitang mapaalis, kung tungkol sa iba pang sinabi mo. Mamaya na natin pag-usapan. Hindi niya kinumpirma na nagustuhan niya ang ideya ng pagiging katulong niya. Anyway, let's get going. Hahapinin ka ni Prince Amit sooner or later. Kung mananatili tayo sa isang lugar ng masyadong matagal. Sa ngayon lahat ng miyembro ng lahi ng anino at lahi ng tao sa Elf Cosmos ay itatanong at susuriin. Mungkahi ni Prinsesa Esther. You have a good point. Okay, let's go. Hindi na makapaghintay si Dustin na maabot ang Spirit Cosmos. Kinuha ni Prinsipe Esther ang kanyang mga gamit at naglakad papunta sa main door ng mansyon kasama si Dustin. Ipinadala na ni Dustin ang kanyang mga alipin mula sa lahi ng anino sa kontinente na kanyang ginawa. Pagkalabas nilang dalawa ng mansyon. Isang pulutong ng mga tao ang sumugod sa kanila at hamarang sa kanilang daan. Tumigil ka nga dyan, sabi ng isa sa kanila. How dare you pigilan ako? Mga hamak na guard. Sino ka? At anong posisyon ang hawak mo sa iyong hanay? Bakit mo iniisip na makakasagabal ka sa daraanan ko? Pinagalitan sila ni Prinsipe Esther, na nag-aapoy sa galit at ipinakita ang kanyang masungit na ugali. Prinsipe Esther, hindi mo kami kilala ngunit kami ay nagtatrabaho para kay Prinsipe Amit. Nag-utos na siya lahat ng tao sa Elf Cosmos ay dapat tanungin. Paliwanag ng isa sa kanila habang nakayuko sa prinsesa. Ang grupo ng mga tao. Saka tumingin kay Dustin. Siya ang aking distinguished guest. Walang sino man sa inyo ang may karapatang mag-imbestiga sa kanya. Pwede na kayong lahat umalis. Malamig na sabi ni Prince Esther. Prinsesa Esther, ito ang utos ng prinsipe. Huwag mo na sana kaming pahirapan. Pakiusap ng pinuno ng pangkat. How dare you? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tingnan ang aking kaibigan? May death wish ka ba? Galit na galit si Prinsipe Esther. Princess Esther, we are just doing our job. Sagot ng kinauukulan. Bagamat gumagalang siya, hindi siya sumuko. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na nalibutin ng mas malapit sina Prinsesa Esther at Dustin.
Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Ipinaalam na niya sa prinsipe. At ang prinsipe ay papunta na rito. Sabi ni Dustin kay Prinsesa Esther. "Ha? Paano mo nalaman?" Tanong ng kapitan. Na mukhang galit na galit. Hindi rin siya naglakas loob na saktan si Prinsesa Esther. Kaya palihim siyang nagpadala ng mensahe kay Prinsipe Amit. Nang walang nakakapansin. Si Prince Amit ay anak ng Elf King. At ang kanyang rango ay isa sa pinakamataas. Kasunod ng kanyang ama sa Elf Cosmos. Kailangan na nating umalis. Takbo na tayo. Namutla sa takot ang mukha ni Prinsesa Esther. Sige. Pero bago tayo umalis, ako na muna ang bahala sa kanila. Sabi ni Dustin. Sa sumunod na sandali, ginamit niya ang secret reincarnation skill. Na naging dahilan upang hindi makakilos ang buong squad. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang tayback. At agad na dinurog sila sa pulbos nito. Okay, I'm done. Now, let's get out of here. With that, winuwagayway ni Dustin ang manggas at mabilis na nawala kasama si Prinsesa Esther. Makalipas ang ilang segundo, dumating silang dalawa sa isa sa napakalaking teleportation array sa Elf Cosmos. Pagbati, Prinsesa Esther, dumating ka na. Ang mga miyembro ng lahi ng duwende na may pananagutan sa pagbabantay sa hanay ay parehong yumuko ng may paggalang sa prinsesa. Hindi sila nasisiyahan sa inasal ni Prinsipe Esther, na pumapatol sa mga binata at nang aakit sa kanila. Gayunpaman, hindi nila kayang magalit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang prinsesa sa lahi ng duwende, na may hawak na isang marangal na katayuan. Paganahin ang teleportation array ngayon. Pupunta ako sa Spirit Cosmos. Diretso sa punto si Prinsesa Esther nang ibigay niya ang kanyang mga utos. Prinsesa Esther, ang mga miyembro ng lahi ng duwende ay may napakaalinlangan na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, ang Elf King ay nagbigay ng mga utos sa mga taong ang trabaho ay protektahan ang mga teleportation array ng palihim. Inutusan niya silang panoorin ang bawat kilos ni Prinsesa Esther. At sa sandaling nilayon niyang umalis sa Elf Cosmos, dapat nila siyang punan. Nahihirapan ka bang intindihin ang sinabi ko? I activate ang teleportation array ngayon din. Pupunta ako sa teritoryo ng espiritual na lahi. Gaano kahirap intindihin iyon? Nagballistic si Prinsesa Esther. Princess Esther, hindi ba dapat i-report muna natin ito sa Elf King? Maingat na sabi ng isang miyembro ng lahing duwende kay Prinsesa Esther. Siya ang namamahala sa pangkat na nagbabantay sa hindi kapani-paniwalang misteryoso at makapangyarihang teleportation array. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang lumabas at mamasyal. Kailangan mo bang isumbong sa kanya ang lahat? Alam mo ba na tinatrato mo ako bilang isang bilanggo? Ngayon, kung maglakas loob kang suwayan ang utos ko, hihilingin ko sa Elf King na putulin ang iyong ulo. Bulyo ni Prinsesa Esther sa kapitan. Prinsesa Esther, mangyaring huwag kang magalit. Hinding-hindi ako mangangarap na lumaban. Nagmamadaling sagot ng kapitan na mukhang nag-aalala. Alam ng lahat sa Elf Cosmos na ang Elf King ay mabait kay Prinsesa Esther at itinuring siya na parang sarili niyang anak. Kaya naman, hindi kayang hindi mapasaya ng kapitan ang prinsesa. Well, ano ka ba? Bilisan mo at i-activate mo ang teleportation array. Gusto mo na ba talagang mamatay? Nag-init si Prinsesa Esther sa galit. I-activate kaagad ang array at i-teleport si Princess Esther sa Spirit Cosmos. Walang pagpipilian ang kapitan kundi ang sumuko. Ha! Matalino ka pala kung tutuusin. Tinitigan ni Prinsesa Esther ang kapitan. Dapat na tayong umalis ngayon. Hinimok ni Princess Esther si Dustin. Pagkatapos ay pumunta siya sa teleportation array. Oras na para pumunta tayo sa kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman ni Dustin na si Prinsipe Amit ay hinahagod ang mansyon ni Prinsesa Esther kasama ang kanyang mga tauhan. Na nawawala sa kanila sa loob lamang ng ilang minuto. Sa tansya niya, mahahanap sila sa lalong madaling panahon kung patuloy silang mananatili doon. Naglakad siya papunta sa teleportation array kasama ang prinsesa sa hila. Sa isang kisap mata, nawala silang dalawa sa manipis na hangin. Nandito na tayo sa wakas.
Nakahinga ng maluwag si Dustin nang makitang matagumpay silang nai-teleport sa Spirit Cosmos. Di nagtagal pagkatapos na tuluyang umalis sina Dustin at Princess Esther sa Elf Cosmos. Dumating si Prince Amit at ang kanyang mga subordinate sa teleportation array. Nasaan si Prinsesa Esther at ang taong brat na iyon? Tanong ng prinsipe sa bumang na boses. Your Highness, Princess Esther and that human being just left. Na-miss mo lang sila ng ilang minuto. Ang kapitan ng pulutong ay sumagot ng may paggalang. Ano ba? At sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin iyon? Umungol si Prinsipe Amit. Nabaluktot ang mukha sa galit. Masyadong mapilit si Prinsesa Esther na umalis. Pinagbantaan pa niya kami. Hindi namin siya napigilan. Paliwanag ng kapitan. Siya at ang kanyang mga tauhan na nagbabantay sa teleportation array ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi makatingin sa mata ng prinsipe. At saan nagpunta ang Moldita na asong iyon? Putol ni Prinsipe Amit. Kamahalan. Sa pagkakaalam namin, umalis na si Prinsesa Esther patungo sa Spirit Cosmos. Sagot ng kapitan. Sige, sundan mo sila. Dapat natin silang mahuli at ibalik. Dapat hindi mo sila pinayagang umalis in the first place you. Idiots. Hangal ni Prinsipe Amit. Sa parehong oras, ang Elf King na naglilinang sa isang liblib na espasyo ng Elf Cosmos ay nalaman na lamang na si Prinsipe Esther ay lumabas sa Elf Cosmos. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nag-utos sa mga pinagkakatiwalaang subordinate. Ipadala ang aming mga tao sa Spirit Cosmos upang ibalik dito si Prinsesa Esther. Bilin ng Elf King. Si Prince Amit at ang malaking bilang ng kanyang entourage ay dumating sa Spirit Cosmos sa pamamagitan ng teleportation array. Sinimulan na nilang subaybayan sina Prinsesa Esther at Dustin. Samantala, ilang mga subordinate na pinagkakatiwalaan ng Elf King ang lihim na nagtungo sa Spirit Cosmos upang hanapin si Prinsesa Esther. Sa pag-asang maibalik siya. Sa parehong oras din. Nakatayo sina Dustin at Prinsesa Esther sa isang malaking parisukat. Nasa Spirit Cosmos ba tayo ngayon? Tanong ni Dustin sa prinsesa habang pinagmamasdan ang paligid. Sa gitna ng parisukat ay isang hanay ng teleportasyon. Yung kakalabas lang nung dalawa. Yes, this is the Spirit Cosmos. I used to come here with my father when I was a child kaya naaalala ko itong lugar na ito. Sagot ni Prinsipe Esther. Anong gagawin mo dito? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kalokohang sinabi mo sa akin. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Sinabi ni Prinsesa Esther kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Tili ka lang sa akin. Nakangiting sabi ni Dustin. Ang aking pangunahing prioridad ay ang makahanap ng isang banal na Diyos ng paglilitis bilang lahi at kunin siya bilang isang bilangguan. Pagkatapos ay kailangan kong humanap ng paraan para masabi niya sa akin kung paano gamitin ng husto ang puppet strings. Kapag nagawa ko na ito, aalis agad ako sa mga nakahiwalay na alien space. Nagplano si Dustin sa kanyang isipan. Ito ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita sa mga isolated alien space. Nakatayo sa Spirit Cosmos, hindi maiwasan ni Dustin na mamangha sa kanyang paligid. Ang batas ng paglilipat na kaluluwa dito ay napakasidhi at dalisay. Gulat na sabi niya, hindi tulad sa ibang mga lugar. Ang batas ng mga kaluluwa ay kumakalat sa lahat ng dako sa Spirit Cosmos tulad ng mga makukulay na laso. Kahit na ang enerhiya dito ay higit sa lahat ang enerhiya ng kaluluwa. Sa mga pag-ari na ito, ang Spirit Cosmos ay walang alinlangan na pinakaangkop na lugar para sa kaligtasan at paglilinang ng mga pagpipilian na lahi. Ito ay isang kanais-nais na kapaligiran para din kay Dustin. Dahil mapapabuti niya ang kanyang hitsura na pakiramdam kung siya ay nililigawan dito. Sa kanyang pagtingin sa paligid, nakita niya na mayroong lahat ng uri ng mga nilalang at lahi na naninirahan sa Spirit Cosmos. Lumilipad sila na parang mga ibon, na ginagawang napakasigla ng buong espasyo at lumilikha ng maling pakiramdam ng kalayaan. Pagkatapos ng lahat, alam ni Dustin na karamihan sa mga nilalang sa Spirit Cosmos ay mga alipin ng mga pagpipilian na lahi. Ang paglilipat na lahi ay madalas na kumukuha ng mga kaluluwa ng iba pang buhay na nilalang.
na nag-iiwan lamang ng mga walang laman na shell. Mag-ingat, kahit sino sa mga nilalang dito ay maaaring mag-ipon ng listahan ng lahi. Sinabi ni Esther kay Dustin sa pamamagitan ng paglalarawan ng kahulugan. Tila siya ay nasa gilid. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilibot upang madama ang anumang potensyal na panganib. Sa kabilang banda, tahimik na nakatayo si Dustin na may ngiti sa labi. Huwag kang mag-alala, pamilyar na pamilyar ako sa klase na lahi. Sagot niya. Sa katunayan, siya ay nagmamay-ari ng isang puno at isang tiyak na dragon. Bukod dito, nagsanay siya ng lihim na pamamaraan ng puppet string, na isang pamamaraan na kabilang sa mga pagpipilian sa lahi. Natural, pamilyar na siya sa tingin na lahi. Ang Spirit Cosmos ay isang napakalaking lugar na sumasaklaw sa maraming bituin at planeta. Kaya't naglakad sina Dustin at Esther ng mahabang panahon. Pinagmamasdan lang ang kanilang paligid. Sa daan, halos hindi sila nakatagpo ng sinumang miyembro ng napiling lahi. Sa kabaligtaran, nakita nila ang maraming mga nilalang mula sa iba pang mga lahi saan man. Ang dating lahi ay isang kakaibang lahi, mas gusto nilang magtago sa dilim kaysa magpakita sa publiko. Paliwanag ni Esther kay Dustin. Oo, naiintindihan ko. Tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon. Inilabas niya ang kanyang mga kakaibang pakiramdam upang hanapin ang mga banal na Diyos ng lahi. Ngunit hindi nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Siyempre, inaasahan na niya ito. Ang mga banal na Diyos ay nakahihigit sa iba pa nilang lahi. Kaya sila ay naging mas malihim at bihirang magpakita sa publiko. Ano ang hinahanap mo? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Noong bata ako, madalas akong pumunta dito kasama ang aking ama. Ang aking ama at ang pinuno ng paglilipat na lahi ay bumalik. Sa kabuuan, medyo pamilyar ako sa Spirit Cosmos. Sabi ni Esther nang mapansin na parang may hinahanap si Dustin. Naghahanap ako ng mga banal na Diyos ng espiritual na lahi. Sagot ni Dustin na may bahid ng pagpapahalaga sa kanyang isipan. Si Esther ay napatunayang mas kapaki-pakinabang kaysa sa orihinal na inaasahan niya. Kung gayon dapat kang pumunta sa espiritual na kabisera. Doon naninirahan ang karamihan sa mga banal na Diyos. Sabi ni Esther, ang espiritual na kapital. Umalangaw-ngaw si Dustin. Talagang narinig na niya ang ganoong lugar noon pa. Ngunit napakatagal na at hindi na siya sigurado tungkol dito. Oo, doon ang punong tanggapan ng espiritual na lahi. Kaya natural, doon nananatili ang mga banal na Diyos. Paliwanag ni Esther, tumanggaw si Dustin bilang pag-unawa. Hindi nakapagtataka na hindi sila nakatagpo ng maraming miyembro ng espiritual na lahi. Lalo pa ang isang banal na Diyos. I see. Tapos doon tayo pupunta, he said. Ang dalawa sa kanila ay mabilis na nagtungo sa espiritual na kabisera. Makalipas ang kalahating araw, nakarating sila sa isang malaking lungsod. Halos maramdaman ni Dustin na parang bumalik siya sa nakaraan. Ang lungsod ay mukhang sinaunang ngunit kakilakilabot. Nababalot ng malakas na espiritual na enerhiya ng kaluluwa at nagpapakita ng lahat ng uri ng mga ron na nauugnay sa sibilisasyon ng espiritual na lahi. Ngayong nakatayo na siya sa harap ng tarangkahan ng kabiserang lungsod. Sa wakas ay naramdaman na niya ang mga Panginoon ng espiritual na lahi. Nakita niya ang ilang mga kulay abong espiritual na kaluluwa na pumasok at lumabas ng gate gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang mga kulay abong espiritual na kaluluwang ito ay may lubhang hindi matatag na mga anyo. At patuloy na umiikot at nagbabago sa hugis. Ito ang mga tunay na katawan ng mga miyembro ng espiritual na lahi. Naglabas sila ng malamig, masama, at marahas na aura. Ang ilan sa kanila ay nakaramdam ng banyagang presensya at agad na napalingon kina Dustin at Esther. Hoy! Tingnan mo! May isang babae mula sa lahi ng duwende at isang lalaki na lalaki. Bulalas ng isa sa kanila. Ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay mas interesado tungkol sa batang babae. Kung tutuusin, halos kapantay nila ang lahi ng duwende. Bilang punong tanggapan ng espiritual na lahi. Ang espiritual na kabisera ay nababantayan ng husto. Ang mga miyembro lamang ng espiritual na lahi ang maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto nila.
Kung ang mga nilalang mula sa ibang lahi ay gustong pumasok sa lungsod, kailangan silang masusing suriin bago payagang makapasok sa loob. Gayunpaman, ang mga naturang bisita ay hindi karaniwan. Natural. Ang mga bantay sa gate ng lungsod ay hindi maiwasang magduda kina Dustin at Esther. Kung gusto nating pumasok sa espiritual na kapital, dapat tayong bumuo ng isang pagkakakilanlan. Sinabi ni Esther kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Usually, papayag si Dustin. Ngunit sa kasong ito, siya ay medyo nalilito. How about we just reveal your identity as the princess of the elf race? Nakasimangot na tanong niya. Sa tingin ko hindi magandang ideya iyon. Sa katunayan, ito ay isang mapanganib. Napakalakas ni Amit. Kapag nalaman niyang kasama ako sa Spirit Cosmos, siguradong ipapadala niya ang mga tao niya dito para manghuli sa akin. At saka, ang Elf Cosmos at ang Spirit Cosmos ay palaging magkaibigan. Tiyak na makikipagtulungan ang Spirit Cosmos kay Amit para mahuli ako. Kaya, ang pagsisiwalat ng aking pagkakakilanlan bilang prinsesa ng Elf Cosmos ay magdadala lamang sa atin ng problema. Matiig ang paliwanag ni Esther. Hindi ito naisip ni Dustin. Gayunpaman, nauubusan sila ng oras. Lumilipad na ang ilan sa mga gwardya ng lungsod patungo sa kanila. Nakita silang kaina hinala sa pagtatagal sa labas ng gate. Habang pinagmamasdan sila ni Dustin na papalapit, pinaikit niya ang kanyang utak para sa isang magandang ideya para sa mga maling pagkakakilanlan na magagamit nila. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, na parang kidlat na tumama sa kanya. Maaari akong magpanggap bilang isang miyembro ng espiritual na lahi. Dahil mayroon akong espiritual na puno at espiritual na dragon. Magagawa kong tularan ang pinakamalinis na aura ng espiritual na lahi. Maaari akong magpanggap na ako ay isang miyembro lamang ng espiritual na lahi na naninirahan sa katawan ng isang tao. Kung ganoon, hindi nila ako paghihinalaan. Naisip niya. Tumatakbo ang kanyang isip sa mga posibilidad. Sa kaunting oras na natitira, ito ang pinakamagandang pag-asa na mayroon sila. Kaya nagpasya si Dustin at itinoon ang lahat ng kanyang pagtuon sa paggising sa espiritual na puno at sa espiritual na dragon sa kanyang soul sea. Magkasama silang naglabas ng malakas na aura na katulad ng sa isang miyembro ng espiritual na lahi. Nang maramdaman ni Esther ang biglang pagbabago ng kanyang aura, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ngunit bilang isang matalinong babae, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang nais gawin ni Dustin. Sa sandaling ito, inabot sila ng mga gwardya at pinalibutan sila ng may pananakot. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Tumahol ang isa sa kanila. Sino ka? How dare you question me like this? Nililigawan mo ba si kamatayan? 2/3. Tanong ni Dustin sa malamig na tono. Pinananatili ang kalmadong panlabas. Kasabay nito, ang kanyang malakas na espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay sumugod patungo sa guard na kakasalita lang. Siya at ang iba pang mga miyembro ng espiritual na lahi na nakatayo malapit sa kanya ay itinapon sa hangin ng malakas na enerhiya. Bumagsak sila sa lupa sa di kalayuan. Nanginginig sa takot. Noong nakaraan, pinasuko ni Dustin ang ilang miyembro ng espiritual na lahi at ginawa silang mga alipin. Kaya bihasa siya sa kanilang pag-uugali at kultura. Higit sa lahat, iginagalang ng espiritual na lahi ang batas ng gubat. Ayon sa kanila, ang mga kumikilos sa isang dominante at walang prinsipyong paraan ay ang mga pinakamakapangyarihan. Kaya't kung mas agresibo ang isa, mas iginagalang sila sa mga miyembro ng espiritual na lahi. Ang mga duwag ay aapihin habang ang matapang ay sasambahin. I'll spare your life this time. Pero hindi ako magiging mabait kung maglalakas loob kang saktan ulit ako. Ngumisi si Dustin. Nanlilisik ang mga ito na may nakamamatay na tingin sa mukha. Tila papatayin niya silang lahat kapag gumawa sila ng kahit isang maliit na pagkakamali. Isa ka sa mga Panginoon ng ating espiritual na lahi. Naramdaman ng malakas at dalisay na aura ng espiritual na lahi na nagmumula kay Dustin. Ang mga gwardya ay namutla sa takot. Sir, patawarin niyo po kami. Nagkamali kami. Hinding-hindi kami maglalakas loob na maglagay ng daliri sa isa sa aming mga Panginoon.
Malungkot na sigaw nila. Pagkatapos, lumuhad silang lahat at yumuko kay Dustin. Bilang mga nasa ilalim ng hierarchy ng ilalim na lahi, natural silang sumuko sa isa na inaakala nilang isang makapangyarihang master. Kahit napatayin sila ng lalaking nasa harapan nila, walang hustisya para sa kanila. At alam na alam nila ang katotohanan ito. Kaya, pinili nilang makiusap para sa kanilang buhay sa halip. Well, mukhang matalino ka para humingi agad ng tawad. Fine. I will spare your lives. But you'd better not cross me a second time. Mabangis na sabi ni Dustin. Nang iangat ng mga gwardya ang kanilang mga ulo at makita ang mga mata ni Dustin, na mukhang nakakatakot at puno ng mga potensyal na enerhiya ng kaluluwa. Lahat sila ay nanginginig at mabilis na ibinaba muli ang kanilang mga ulo. Hindi nang ahas na tingnan siya sa mga mata. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Dustin. Mukhang gumana ang plano niya. Pwede na tayong pumunta sa syudad. Tuwang-tuwang sabi ni Esther sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Gayunpaman, ang mga kaguluhang ito ay nakakuha ng atensyon ng mga aktwal na miyembro ng listahan ng lahi na nagkataon ng dumaan sa tarangkahan noong panahon ng iyon. Palihim na pinagmamasdan ng lahat si Dustin na nasa gitna ng racket. Ang isa sa kanila, isang lalaking nakasuot ng gintong damit na pinalamutian ng magagandang balahibo, ay buong tapang na humakbang at magalang na binati si Dustin. Kumusta, Ginoo? Nagtataglay ka ng mabigat na lakas. Pero may kakaiba sa'yo. Hindi ko maiwasang ma-curious. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Bagamat nag-iisang humakbang ang lalaking ito, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtagal sa likuran niya, na parang tahimik na nakatayo doon para sa suporta. Halata namang hindi ordinaryong tao ang lalaking ito. Masasabi ni Dustin sa isang sulyap na kahit na ang katawan ng lalaki ay pag-aari ng isang tao, ang kaluluwang naninirahan sa loob ng katawan ay talagang isang miyembro ng pagpili na lahi. Sino ka? Bakit ko sasabihin sa iyo ang aking pangalan? Umalis ka. Huwag mo akong istorbohin. Aniya sa parehong mayabang na tono na ginamit niya sa mga gwardya. Such insolence. How dare you talk to our prince like this? Siguradong may death wish ka. Sukuhan mo siya ngayon din. Turuan mo siya ng leksyon. Nagkagulo sa mga taong nakatayo sa likod ng lalaking nakasuot ng gintong damit. Agad naman silang sumigaw at sinigawan si Dustin nang matapos itong magsalita. Oh, he's a prince. I was not aware. Nagulat si Dustin sa tunay na pagkatao ng binata. Hindi niya lubos akalain na may makikilala siyang may dugong royal dito. How dare you insult our prince? You've done a serious crime. Lumuhad ka sa pagkakataong ito at tanggapin ang iyong parusa. Dahil doon, isang miyembro na nag-aabang ng lahi na nakatayo sa likod ng prinsipe ang sumugod papunta sa Dustin. Makikita na ang kanyang tunay na katawan ay isang nilikhang kaluluwa. Naglabas siya ng napakaraming lumilikha ng enerhiya ng kaluluwa at itinuro ito kay Dustin. Bigla na lang silang nakarinig ng malakas na kalabog. Humph! Magwala ka! Sigaw pabalik ni Dustin. Isang dambuhalang kamay na gawa sa enerhiya ng kaluluwa at biglang lumabas sa kanyang katawan. Hinawakan nito ang aking mga miyembro ng humihingi ng lahi at dinurog siya ng malakas sa lupa. Ah, masakit yon. Malinaw. Ang mga miyembro ng ibang lahi ay lubhang nasugatan. Napaungol siya sa sakit at pilit na bumangon ngunit nabigo siya. Sabay-sabay natin siyang salakayin. Babalatan natin ng buhay itong bastos na brat. Ang lahat na nakatayo sa likod ng prinsipe ay sabay-sabay na sumugod at pinalibutan sina Dustin at Prinsesa Esther sa isang iglap. Samantala, ang lalaking nakasuot ng ginto ay walang nagawa para pigilan ang kanyang mga tauhan. Nakatayo lang siya roon at pinagmamasdan silang lahat ng buong interes. Very well. Marami kang naghuhukay ng sarili mong libingan. Tinutuya sila ni Dustin na may mapang asar ng ngiti sa labi. Muli, bumuo siya ng napakalaking kamay gamit ang kanyang mga katangian na enerhiya ng kaluluwa. Sa ilalim ng kanyang kontrol, hinampas ng kamay ang lahat ng sumugod sa kanya at pinalipad sila sa ibang direksyon. Ano iyon? Ang lakas ng loob.
Napabuntong hininga sa pagtataka ang lahat ng nilalang na nakasaksi sa tagpong ito. I'm warning you. Don't provoke me. Kung hindi, hindi ako magpapakita ng awa sa'yo kahit prinsipe ka. Matalim na tinitigan ni Dustin ang lalaking nakasuot ng gintong damit. Kahanga-hanga. Napakagaling. Biglang pumalakpak ang lalaki sa tuwa. Your Highness, let's retreat for now. Napakadelikado ng lalaking ito. Ang mga taong pinalipad ni Dustin ay mabilis na tumakbo papunta sa prinsipe habang nakahawak sa kanilang mga sugatang katawan. Tama na yan. Bulalas ng prinsipe sa kanyang mga tauhan. Mabait sir. Ang ibig kong sabihin ay hindi ka nasaktan. Sa kabaligtaran, hanga ako sa iyong mga kakayahan at nais kong maging kaibigan ka. Sabi ni prinsipe, habang nakangiti siya kay Dustin. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Prinsipe Rondo ng lahing espiritual. Nais kong imbitahan ka sa aking bahay kung saan maaari tayong mag-usap. Isang malaking karangalan kung tatanggapin mo ang aking imbitasyon. Alok ng prinsipe habang diretsyong nakatingin kay Dustin ng buong sinseridad. Kaya siya ay isang prinsipe ng espiritual na lahi. Saglit na nag-isip si Dustin. Sige, kung ganoon. Dahil inimbitahan mo ako ng napakabait. Tinatanggap ko. Magalang na tumanggo si Dustin. Pinaplano na niya ang kanyang gagawin sa sandaling makapasok siya sa espiritual na kabisera. Ang lalaking ito ay isang prinsipe. Sa makatuwid, dapat siyang makakilala ng maraming banal na Diyos ng espiritual na lahi. Marahil ay mayroon pa siyang ilang mga banal na Diyos sa kanyang pagtatapon. Malamang sa tirahan niya rin sila nakatira. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napagpasyahan niyang tanggapin ang imbitasyon sa tahanan ng prinsipe. Great! Natutuwa akong marinig iyon. Di ba? Dito mismo. Please. Masayang pinamunuan ni Prinsipe Rondo ang daan. Nako, napakaswerte. Parang master siya. Baka pagdating namin doon, masubukan ko yung totoong lakas niya. Kung siya ay talagang may mahusay na talento. I'll try my best to befriend him. Tapos, gagawin ko siyang subordinate na may kakayahan. Naisip ni Prinsipe Rondo sa sarili. Nagplano na siya kung paano makakasama si Dustin. Gumawa ng paraan. Magbukas ng landas para kay Prinsipe Rondo. Nanguna ang mga nasasakupan ni Prinsipe Rondo at naglinis ng landas para sa prinsipe. Nang marinig ito, lahat ng mga manunood ay agad na lumipat sa gilid. Nakita ko, parang may malaking kapangyarihan ang prinsipe na ito sa kanyang mga nasasakupan. Pagmamasid ni Dustin habang sinusundan si Prinsipe Rondo. Siya ay isang prinsipe ng espiritual na lahi. Tama ba na pumunta tayo sa kanyang tirahan? Kinakabahang bulong ni Prinsesa Esther kay Dustin. Magiging maayos din. Magtiwala ka lang. Okay. Agad naman siyang inalo ni Dustin. Pagpasok nila sa syudad, magkatabing naglalakad ngayon sina Dustin at Prinsipe Rondo. Malapit na naglakad si Prinsipe Esther sa likuran ni Dustin. Sa buong paglalakbay, si Prinsipe Rondo ay mabait at magalang kay Dustin. Paminsan-minsan, papayagan ni Dustin ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon na maglabas ng ilang tunay na aura ng espiritual na lahi. Kaya naman, lubos na kumbinsido si Prinsipe Rondo na siya ay isang master ng espiritual na lahi. Hindi man lang niya kinwestiyon ang tunay na pagkatao ni Dustin. Kasabay nito, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang maskan ang lungsod. Sir, ang galing mo! Tumingin si Prinsipe Rondo kay Dustin nang may labis na paghanga nang mapansin niya ang espiritual na kahulugan na kanyang pinakawalan. Palibhas ay humanga sa kapangyarihan ni Dustin. Tiyak na inisip siya ng prinsipe. Pagpasok pa lang nila sa lungsod, nakita ni Dustin ang mas maraming miyembro ng espiritual na lahi. Maraming mga kulay abong espiritual na kaluluwa ang naglalakad sa mga lansangan. Bukod doon, marami rin siyang nakitang mga nilalang mula sa ibang lahi na naninirahan sa spiritual capital. Maliwanag, sila ay mga alipin ng mga miyembro ng espiritual na lahi. Ang bawat miyembro ng espiritual na lahi ay may maraming alipin. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa mansyon ni Prinsipe Rondo. Gaya ng inaasahan, ang gusali ay mukhang ingrandi at kahanga-hanga.
Sinasalamin nito ang katayuan ng prinsipe. Parang ang aesthetic structure ng kanilang mga gusali ay halos katulad ng sa tao. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili habang tahimik niyang pinagmamasdan ang tirahan ng prinsipe. Maghanda ka ng isang piging sa sandaling ito. Aalagaan ko ang aking panauhin. Ilabas ang lahat ng pinakamagagandang pagkain na mayroon tayo. Agad na utos ni Prinsipe Rondo sa kanyang utusan pagkatapos niyang ihatid sina Dustin at Prinsesa Esther papasok sa malaking bulwagan. Maya-maya pa, isang engranding handaan ang inilatag sa harap nila. Sa pagtataka ni Dustin, ang pagkaing inihain nila ay mga ulo ng mga buhay na nilalang mula sa ibang lahi. Pinagmasdan niya ang mga katulong na nagdadala ng mga plato na may mga sariwang ulo sa ibabaw nito at marahang inilagay sa mesa. Ang mas ikinagulat niya ay ang mga ulong ito ay may kamalayan pa rin. Ang mga espiritual na kaluluwa ay buo sa loob ng mga ulo. May kutob si Dustin kung paano ito naging posible. Naisip niya na marahil ang kamalayan, espiritual na kaluluwa, at vital energy ng mga biktima ay tinatakan sa loob ng kanilang mga ulo sa pamamagitan ng ilang lihim na pamamaraan bago sila pinugutan ng ulo. Please sir, maawa ka, huwag mo akong kainin. Ayoko pang mamatay. Ang mga dagwang ulo sa mga laman na ay nagsimulang magmakaawa para sa kanilang buhay. This is utterly revolting. Paano sila mag-serve ng ganito? Umupo sa tabi ni Dustin. Si Prinsesa Esther ay mukhang labis na naiinis at naduduwal habang sinusulyapan ang mga ulong inihahain sa kanyang harapan. Natural. Hindi rin komportable si Dustin sa ganoong eksena. Hindi na lang niya pinansin ang mga ulo at tumingin kay Prinsipe Rondo. Bukod sa mga pinggan ng mga ulo, isang dosenang pitsyal ng alak ang inihain din. Tingnan mo dito, Ginoo. Ang alak na ito ay tinimplahan gamit ang mga top-grade na espiritual na prutas at libo-libong mahalagang likas na yaman na naglalaman ng purong espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Tinitiyak ko sa iyo, ito ay masarap. Ibinuhos ni Prinsipe Rondo si Dustin ng isang baso ng alak at hinimok siyang subukan ito. Magalang na kinuha ni Dustin ang alak at ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin muna ito. Tama ka. This is really a good wine. Komento niya habang nakataas ang kilay sa pagtataka. Ang alak ay naglalaman ng isang masaganang halaga ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Sa makatuwid, ito ay mabuti sa mga espiritual na kaluluwa. Si Dustin ay hindi interesado sa mga ulo sa mga plato. Gayunpaman, mahal niya ang alak. Ininom niya lahat sa isang lagok. Bigla niyang naramdaman na ang alak ay naging espiritual na enerhiya ng kaluluwa sa loob ng kanyang tiyan. Pumasok ito sa kanyang soul sea at mabilis na hinigop ng kanyang espiritual na kaluluwa. Aside from that, masarap talaga ang alak na ito. Agad itong naging komportable at nakaka-relax. Hindi ka panipaniwala. Ito ay isang talagang mahusay na alak. Pahayag ni Dustin habang lumingon kay Prinsipe Rondo. Haha. Parang gusto mo rin ng alak. Sa wakas, natutuwa akong nakilala ko ang isang taong may kaparehong lasa sa alak gaya ko. Halika na, uminom tayo ng buong puso ngayon. Halatang tuwang-tuwa si Prinsipe Rondo.